Ang pagnimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. Ayun, nung bata ako, naalala ko na nagsaing ako. Siguro mga 8 years old pa lang ako. Nagsaing ako noon na nakalimutan ko yung lagyan ng tubig. Yung sinaing. Nasunog siya, yung bigas. So yun, isa pa, naglaba ako. Parang mga 10 years old naman din ako noon. Siyempre, naglaba ako ng mga damit nila na dahil nag-work si mama at papa. Tapos, nung sinampay ko na, hindi ko naman alam na kailangan tanggalin yung mga tupi. Nakatupi-tupi. So, nung tinignan ni mama na may mga tupi pa yung nakasampay, mga tupi sa dulo ng pantalon, pinagalitan niya ako. Pinapatulog niya ako gabi. Inakantahan ako ng Pamulinawin. Yun. Saka yung pag madaling araw, alam ko kinakadel niya ako eh. Alala ko dati pinapalo talaga ako ng nanay ko, especially when during events or activities sa bahay. Siguro Christmas or birthday, magtatago kami sa ilalim ng table and then we'll get yung food sa ibabaw ng table. Yan. Mawawala na lang yung chicken, yung prawn o yung something like mga food and yun. Tapos pag nakita niya kulang na, habulin kami ng tsinelas or hanger or walis tambo or whatever she gets her hands on. Yun. Si Mama, service yung parang love language niya, kaya siya mag-express ng love. Though, at times, nagsasabi siya na love you anak, ganun-ganun. Pero, mas tahimik si Mama sa other, papakakita mo lang nga, nagsaserve niya siya ng food, ganun, or sa mga damit, ganyan. Ayun. Hindi siya nagsasabi pero lagi siya nagpe-prepare ng pagkain. Minsan namamalayan ko na lang habang natutulog ako, niyayakap ako. Maging sa school, kahit nung malaki na ako ay may pagkakataon na sinusundo pa niya ako. Kahit kaya ko na umuwi mag-isa. Ayun yung mga hindi ko makakalimutan. Kahit wala na siya, kinuha na siya ng Panginoon ay sa isip at puso ko. Hindi ko makakalimutan kung mga ginawa niya sa akin. Mayroong espesyal na lugar sa ating mga puso ang ating mga ina. Hindi na ito nakagugulat dahil sila ang unang tao na nagpadama sa atin ng pagmamahal at kabutihan. Mula pa noong tayo'y nasa sinapupunan pa lamang. Sila rin ang naging unang guro natin, kalaro at kaibigan. Hindi ba't napakagandang isipin ang dakilang gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mainit na pagmamahal na nadama natin mula sa ating mga ina, maging sa iilang taong tumayong nanay sa ating buhay. Naniniwala ako na ang kanilang pag-ibig ay mula sa ating Panginoong Hesus, na hindi matatawaran ang ipinakitang pagmamahal at pag-ibig para sa sanlibutan. Dahil malapit na rin po ang Mother's Day, nais kong kunin ang pagkakataong ito upang pagbulay-bulayan natin ang ilang katangian ng Panginoon sa pamamagitan ng kabutihan ng ating mga ina. Maligayang pakikinig po dito sa ating The President's Report. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Gaya ng isang magulang na naghahangad na lumaki ng mabuti ang kanilang mga anak, nangunguna ang ating mga ina sa paglalapat ng kaukulang disiplina sa atin. At kahit gaano man kasakit ang kanilang pagpalo o pagtutuwid na ito, ay hindi natin maikakaila na maraming mabubuting bagay ang naidudulot nito sa ating buhay. Sa parehong kaparaanan, pinapalo rin tayo ng Panginoon para sa ating ikabubuti, upang magkaroon tayo ng matibay na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ito ang buod ng paalala sa atin sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, talatang 6. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga iniibig niya, pinapalo ang bawat tinatanggap niya bilang anak.
Hindi natatapos ang tungkulin ng mga ina sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Kapag tayo ay may sakit, natatakot, at nanghihina, ang haplos ni nanay ay nagpapaalala sa atin na tayo ay ligtas. Gayon din ang pinadarama ng Panginoon sa atin. At higit pa, sa oras na tayo'y naguguluhan, nalilito, sa mga panahon na parang wala ng pag-asa, ang kanyang yakap at patnubay ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa na darating na ang liwanag. Ganito ang mababasa rin natin sa Aklat ng Awit, Kabanatang 61, talatang 1 hanggang 4. Pakinggan mo, O Diyos, ang aking daing. Dinggin mo ang aking dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag ako sa iyo kapag nalulupaypay ang aking puso. Ihatid mo ako sa bato na higit na mas mataas kaysa sa akin, sapagkat ikaw ang aking kanlungan, isang matibay na muog laban sa kaaway. Patirahin mo ako sa iyong tolda, magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lihim ng iyong mga pakpak. Sela. At higit kanino man, hindi matatawaran ang katapatan ng mga ina. Kahit gaano kasama, kaswail, at katigas ng ulo ng kanilang mga anak, hindi sila sumusuko. Isa sa mga katangian ng ating mga ina ay ang matinding pagtitiis, pasensya at pag-unawa sa kabila ng lahat ng sakit na kanilang dinadala. Pinapatunayan rin ito ng Biblia ang hindi